singing is good, but there's a substitute for the preaching of the Word of God. Okay, tuloy na po tayo lahat. And let's give our undivided attention sa ating pong tagapagsalita ngayon pong hapon pong ito. Kagaya ng sa aming pagina, ang taong ito ay katagal ko ng kasama. At kasama po kami ni Pastor Hill. And thank you so much sa kanyang kasigasigan at katapatan sa gawain ng Diyos. Pastor Arlene, please come, sir, and give the Word of God. Thank you po, Pastor Louie. At magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, sir. At sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Buksan po natin ating mga Biblia. Dito po tayo sa Ephesians. Ephesians chapter 4, please. Ephesians chapter 4. Momentum of growth. Maganda itong pag-uusapan natin. Alam mo, sabi ko sayang, itong revival na ito dapat sa amin eh. Pero talaga naman, di po. Kaya sabi ko, nagkatapos naman dito ay dulbit sa amin. Pero marami mga pastor na ayaw mag-hold na mga ganito. Pero pag sa amin po, privilege po na makapag-hold na ganito. Kasi maraming mga pastor na ayaw gumastos. Sabi nila, pag mga ganitong kaso, gastos. Pero ang itinuro sa amin ng aming pastor, hindi gastos ito. At kung tawagin man natin na gastos ito, ito yung mga dapat gastusan. Puntahan mga pera ng simbahan. Kasi pera ng Diyos yan. Buksan po natin sa Ephesians chapter 4. Dito po sa verse number 12 down to verse number 16. Magkaroon po tayo ng salita pagbabasa. Verse number 12 o 11. Okay, sabi po dito, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. For the work of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. All done in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby we lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. According to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body into the edifying of itself in love. Now, ngayon po hapon, pag-usapan po natin the biblical method of a growing church. The biblical method of a growing church. Alam niyo po, ang pandemic ay hindi po ito dapat hadlang para hindi na po lumago ang gawain ng Diyos. Hindi po. Yung aming simbahan sa CSI ay grabe yun. Kaya salamat na meron akong simbahan. Masasabi kong simbahan ko pa rin ang CSI. Kasi linggo-linggo nakikinig pa rin ako. At maaaring iba din na sinasabing simbahan nila, pero para sa akin, simbahan ko pa rin yan. Sasabihin ko pa rin, na pastor ko pa rin ang aking pastor. Hindi dahil sa nandito, pero hindi ko lang yung iba, basta sa akin, pastor ko pa rin ang aking pastor. Salamat sa bilay ng Panginoon. Mag-pray po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa hapon po ito. Salamat po na meron pong simbahan dito, Pastor Louie, and all the members of this Church of God. Salamat po, Panginoon, sa wisdom mula sa inyo, sa aming mahal na pastor. At ganoon din po, Panginoon, kay Pastor Louie, ganoon po sa lahat ng mga pastors na natin dito, mga members. Salamat, Panginoon, na binibigyan nyo kami, Panginoon, ng tapang, Panginoon,
kapatid, ang mga bagay na pinapagawa niyo po sa amin para po sa ikalulugod ninyo, Panginoon, for your glory, O God. So please, ngayong pong hapon, tulungan niyo po kami, magkaroon po kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba ngayong pong hapon. Nawahan na po kami matuto, Panginoon, sapagkat wala pong katapusan para kami ay hindi matuto, kundi dapat ang aming learning, Panginoon, mula po sa inyong pong salita ay wala pong katapusan. O Diyos, salamat po at tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Now, dito po sa ating binasa ay bago po yun, mga kapatid, ay nais ko munang liwanagin po sa inyo ano po yung topic po natin. So, alam niyo, napakaganda ito the biblical method of a growing church. Now, una, what is the word biblical? The word biblical, it means relating to or taken from or found in the Bible. Alam niyo, pagdating sa simbahan, hindi po pwedeng tanggalin natin ang simbahan ang Biblia, mga kapatid, sapagkat dyan po, ito ang source ng ating simbahan. Ito ang source ng ating simbahan. Lahat po ng areas na pinag-uusapan sa tinatawag na church, mga kapatid, ay hindi mo pwedeng tanggalin ang Biblia. Bakit? This is the source. This is the final authority of the church. And every individual members of our churches. Ito po, mga kapatid, importante ito. Pero ano niyo ba, napakarami po mga simbahan ngayon, unti-unti tinatanggal po niya. Tinatanggal na po niya. Kaya maganda ito, pagdating sa growing ng simbahan, it must be biblical. It should be biblical. Method. The word method, it means a careful or organized plan that controls the way of something done, or a procedure, the process for attaining object. Yung systematic na tinatawag, yung procedure, technique, strategy, or tactics. Alam niyo po, ang diablo may sariling strategy yan. Ang mundo may sariling sistema yan. Kaya dapat ang simbahan ng Diyos ay manatili tayo doon sa method na binigay ng Diyos sa atin. Walang iba kundi dito pa rin sa Bible pa rin. Growing. Alam natin ito, lagi natin pinag-usapan yung salitang growing. The word growing simply means to become larger, to increase in size, or amount, or to become better, or improve in some way, or to become more developed or mature. Mature. To become longer and change. Maganda po ito. From being child to being an adult as time passes or passes. To pass from childhood to adulthood. Kaya sabi po na Biblia dito sa 1 Corinthians 13:11, sabi niya, when I was a child, Paul said, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Kaya, mga kapatid, ang simbahan at ang bawat individual sa atin ay kinakailangan po tayo ay lumago sa lahat po ng area ng ating buhay. Kinakailangan lumago. Yung ating Christian life, physically, kinakailangan lumago. Yung ating spiritual life, kinakailangan lumago. Hindi po pwede at hindi maganda na mananatili po tayo sa ating pinanggalingan na infant stage. Amen. Or an immature Christian. You know the word childish from this verse? It means infant. It means an immature Christian or babe or childish. Childish. Kaya mapansin niyo po dito sa binasa natin kanina sa verse number 14, ano sabi niya? That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man, and cunning craftiness,
whereby they lie in wait to deceive. So, kaya mahalaga po mga kapatid, na tayo po ay mula sa pagka-infant, physically, maging sa physical na kalagayan natin, hindi po maganda sa tao na nananatili ka sa stage na pagiging baby. Hindi mo magandang tignan. Akalain mo, anak ang laki mo, pero kung gaano kalaki mo, gaano ka kalaki, gano'n din ang kalaki, ang dala-dala mong dili. Amen. Ano yun yung ano? Chupon. So huwag yung kakalimutan, yung pong pinag-uusapan natin, church, at kaya nga po tayo nandito sapagkat miyembro tayo sa isang local Bible-believing Baptist Church na itinayo ng Panginoong Jesucristo. So what is church? Alam natin ito? Church is a group of baptized believers who join together in doctrine, which is the Bible, and fellowship in carrying the Great Commission. That's the word church means. So kasama po tayo dito, kaya nga tayo natin dito. May pastor, may mga miyembro. Hindi mo pwedeng tawagin na isang simbahan na walang pastor. Pero magaling tayo. Ang pastor ay lalaki, hindi babae. Mag-ibay na tayo. Mahalaga po yan. Kaya, tingnan po natin. Balikan natin yung mga talatang binasa natin. What is the very purpose of this church? Why Paul wrote this church? Wrote his book. Alam nyo, ang magandang makita natin dito, sabi ng pastor, hindi ko makalimutan, nakatatak po yung sa aking, nakasulat yun sa notes ko, yung mga pinag-aralan namin kung paano gumawa ng outline. Alam nyo, titignan mo dyan kung anong issue. Tignan nyo po sa binasa natin na mga verses. What are the issues from these verses natin binasa? Ano yung mga issue dito? Ang nakita ko po dito, ang issue po dito mga kapatid is growing, nurturing, and unity in the church. Unity in the church. What is the very important issue na tinalakay po ni Apostol Pablo dito na pwede po natin makita sa mga verses na ito? From verse number 12, sabi niya, for the perfecting of the saints. It means fully developed. It means complete in natural growth or development to make or become mature. So, ano ang issue dito mga kapatid? Growing. Paglago. Dapat ang bawat member sa simbahan ay kinakailangan mag-grow, mag-nurture, at alam ko po, naniniwala ko pagka ang isang local Bible-believing Baptist Church, growing ito, lumalag ito, hindi po pwedeng watak-watak ito, kundi mananatili po at ma-maintain natin yung oneness ng simbahan sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po, saan dapat yung oneness ng simbahan? Saan po dapat yung unity ng simbahan? Wala po sa sanlibutan ito, kundi dapat mananatili po sa Panginoong Jesucristo. So why, another thing is, why growing and nurturing and unity is important in the church? Why is it? Bakit napakahalaga po na lumago ang isang simbahan ng Panginoong Jesucristo? Bakit kinakailangan mga kapatid na ma-nurture at manatili yung tinatawag na unity? Alam niyo, napakaganda po pagka mayroong unity ang isang simbahan. Bakit mahalaga? Bakit po mahalaga yung paglago ng isang local Bible-believing Baptist Church? Ang sabi ng Biblia, upang hindi manatili sa pagka-infant ng isang simbahan. Tignan niyo po sa verse number 14, ano sabi niya? That we henceforth be no more children. Toss to and fro. You know the word toss? Toss means to move back and forth. To move back and forth.
sa ating simbahan na back and forth, balik-balik. Kay Kristo sa mundo, kay Kristo sa mundo. Anak, Biblia, balik-balik lamang po. Toss to and fro. The word fro means back away. Back away. Apart. Akalain mo, iniligtas ka na ng Diyos sa apoy ng impyerno. Akalain mo, mga kapatid, inalis ka na ng Diyos sa apoy ng impyerno at binigyan ka ng dispensasyon 100% that if you are going to die anytime, you have the assurance of heaven. And what is heaven? Heaven is the throne of God. You and me, we are not worthy of going to heaven. But bless God, there is the Son of God came down from heaven 2,000 years ago, mga kapatid. He was crucified, buried, and rose again for you and for me. At napangan na mga kapatid, hindi lang tayo niligtas ng Diyos, kundi tinagtag pa tayo sa kanyang simbahan. What is the church? The church is the body of the Lord Jesus Christ. Sino ka ba at sino ako, mga kapatid, na itagtag tayo sa katawan ng Panginoon Kristo? Pero salamat, mga kapatid, wala tayong itinagtag dyan na ginawa, kundi lahat yan kagagawa ng Diyos, mga kapatid. And now we are a member of Local Bible Believing Baptist Church. That's why every members of Local Bible Believing Baptist Church, we must take advantage of our privilege to serve the Lord. Pero bakit maraming balik-balik? Ang problema, hindi lumalago. That's why one of the very purpose why Paul wrote this church is to strengthen the believers in Ephesus in their Christian faith by explaining the nature and the purpose of the church. The body of Christ. Magaling po pagka hindi mo alam bakit miyembro ka sa isang lokal na Baptist church, that's very dangerous. Ganun-ganun ka lang. Pag may isipan mo magsimba, magsisimba ka. Pag may isipan mo mangumusta kay pastor, pastor, kumusta po kayo? Bay, siya pang nangumusta. Pag kinamusta ng pastor, ikaw, Brad, kumusta ka? Okay naman po, pastor. Paano ka naging okay? Ganun ka. Toss to and fro ka. Infant ka. You know the word, the church. Tanda niyo po, mga kapatid, sino pong nagsulat nito na ginamit ng Diyos? Paul. And where is Paul when he wrote this book? He was in prison. Nasa kulungan siya, pero kaganda, that time na nakulong po siya, ay pwedeng bumisita. Kaya sinulat po niya itong Book of Ephesians sa loob ng kulungan at pinadala niya kay Tychicus. Siya po nagdala para i-encourage yung pong mga Kristiyano doon sa Ephesus. Pero magaling kayo, ang kagandahan po dito, ang aklat na ito ay hindi lang po sa mga Ephesian Christian, mga Baptist doon, kundi tayo rin po. Pero alam niyo ba kung sino yung tayo na yun? Tingnan niyo po yung verse number 1, chapter 1, verse number 1. Ang ganda akong pagkabanggit ni Paul dito, ano sabi niya? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus. Tingnan niyo po yung kanto. And to the faithful in Christ Jesus. Kasama po ba kayo dyan? Be sure. Sabi niya, and to the faithful. Are you faithful? Are you faithful? Akala niyo, mga kapatid, sino ang nag-i-encourage
sa mga Kristiyano doon sa Ephesus, isang Kristiyano na nasa loob ng kulungan. May bihira po mangyari yun. Kung sino yung malalaya physically, mga kapatid, merong isang persona na sa loob ng kulungan, hindi malaya, mga kapatid, nakakulong siya, na siya mismo ang nag-i-encourage kung paano lumago at magkaisa sa Panginoong Hesus Kristo. Alam niyo kung bakit merong ganong kalagayan sa Apostol Pablo? Sapagkat napakalago espiritually sa Panginoong Hesus Kristo, si Paul. Kaya yun din po ang gustong mangyari ni Paul. Kung anong kalagayan ni Paul when he wrote this letter, mga kapatid, ay gusto niya ganun din ang maabot ng mga Kristiyano doon sa Ephesus na estado, at ganun din po sa atin, mga kapatid, hanggang sa mga panahon natin rito. So why growing, nurturing, and unity is important in the church? Para hindi po manatiling baby ang simbahan. Alam niyo ba pag baby ka, wala kang magagawa. Wala kang magagawa, kundi ikaw lang. Lagi lamang ikaw ang inaalalayan. Kaya dapat ang simbahan ay dapat lumalago. And then, who are the persons involved in this issue? Sino-sino ito mga involved dito ng mga tao? Tignan niyo po, ano sabi ng Bible sa verse number 11? And he gave some apostles. Sino yung mga tao dito? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Pero wala na pong apostle sa panahon natin. Wala na rin pong prophets. Kamamatay na po yung isa. Marami po prophets ngayon. False prophets. Pero at least bawas na po. Wala na po si Soriano, nasa impyerno na po siya. Answered prayer po ako. Pinagpipray ko po siya. Wala na pong apostle. Wala na pong prophets. Pero ano ang mga tao na pwede natin masukpungan sa simbahan? Evangelists, pastors, and teachers. Kaya nandiyan si Paul, nandiyan yung mga elders ng church in Ephesus, nandiyan si Tychicus. And then another thing is, how should growing be done in the church? Paano nga ba talaga lumalago ang simbahan na itinayo ni Kristo? I believe there is only one way or method, process, system, procedure on how the church, the body of Christ, the Baptist church, to grow. Isa lang. Isa lang. Saan tayo kukuha? Anong method natin? It should be biblical. Amen. It must be biblical. Another thing is, when can the church be a growing church? Right. Kailangan, when can you call the church growing? Good point. When can you call the church growing? Kaya nga, ito pa rin. Then where the church be grown? Saan po dapat lalago ang simbahan ni Kristo? Dapat alam natin yan. Point number 1. The biblical method of a growing church. Number 1. Ano yung mga sistema? Ano yung mga proseso? Ano yung mga paraan? Ito po ang
nakita ko na paraan para lumagong simbahan. Number one, the pastor must be the first and most growing member in the church. That's right. Yes, sir. Amen. Alam niyo, kung meron mang number one, the first and the most growing member in the church, it must be and it should be the pastor. Yung key man na binigyan ng Diyos. Kaya makita niyo dito ano sabi ng Bible? And He gave some apostles, prophets. Of course, wala na pong apostle, wala na prophets. Evangelists meron, pastors and teachers. Kaya kung gusto nating lumago, ang simbahan ng Panginoong Kristo, ang isang Baptist Church, kung meron man dapat unang lumago, dapat yung pastor. Dapat yung pastor. Last Sunday, meron akong pinanood. Ano lang ako? Sabi ko, pinanood ko, tapos nag-preach preaching, tapos kasi nakamaong lang naman siya, nakamaong. Naka-t-shirt, naka-polo shirt, naka-jacket siya, tapos nakamaong. Pero, Sunday morning, sabi ko, di ba napapagitin, kilala niyo yun? Yeah. No? Tapos meron siyang, sabi, nag-preach siya, tapos di ko nasasabihin yung preaching niya, basta tungkol sa pera. Tapos, sabi niya, alam niyo ba kung sinong, ano ang pinaka magandang cellphone? Yung Virtu na cellphone. Alam niyo magkano yung Virtu? Mura lang naman. $20,000. Philippine money is 1 million. Kasi yung yung screen pala niya, sapphire. So, hindi ko alam. Basta yun. Kaya mga kapatid, mahalaga talaga. Ako sinabi ko sa inyo kanina, kung gusto mong lumago na pastor ka, dapat may tinutuloy ka na pastor ka. Pastor mo. Ako ganun ako. Hindi ako papayag by God's grace na mas palago yung miyembro ko kaysa ako bilang pastor. Church, pag lago ang simbahan, pag sinabi natin simbahan, hindi lang members. Pag sinabi natin simbahan, may pastor yan. Walang simbahan na walang pastor. Pag sinabi natin church, dapat mayroong pastor. Kaya sabi ng Biblia, nagbigay ang Diyos ng ano? Pastor. Evangelist. Church, teachers. Saan po binigay ng Diyos? Sa church. Sino po ang nagbigay? Jesus Christ. Pansinin niyo po ito. Ito, maganda. Ephesians 4:15. Tignan niyo po kung paano lumago. Ang ganda nito eh. At walang ibang magdadala kundi yung pastor. Sabi niya, but is speaking the truth. Ano yung truth? The Bible. In love. Dapat dyan dadalhin ang bawat members mo sa pastor at saka mga members. Ano sabi niya? But is speaking the truth in love. And then what? Ano yung susunod? May grow up into Him. Sino yung Him? Jesus Christ. Jesus Christ. So, mga kapatid, pinakamaganda sa simbahan, mula sa pastor hanggang sa mga members, ay kinakailangan na pag-uusapan ang salita ng Diyos na mayroong pag-ibig sa bawat isa upang tayo po ay mag-grow sa Kanya. Sino yun? Sa Panginoong Jesucristo. Saan po tayo dapat lumago? In all things. In all things, in every areas of our Christian life, dapat kay Kristo lamang tayo lalago. Tanggalin mo si Kristo, mga kapatid. Tanggalin mo ang Biblia. Paano ba tayo lalago? Bilang simbahan ni Kristo.
Hindi po tayo lalago. Tignan niyo po. But speaking the truth, sino po yung, ano po yung truth na Bible? In love, diyan dapat ang nilalaman ng puso ng bawat isa may grow up into Him. Sino yung Him ulit? Jesus Christ. In all things, which is the head. The head. Sino yun? Mga pastors, I'm sorry. Hindi naman akong katandaan pa na nasa inyong harapan. Pero huwag yung kakalimutan. Paulit-ulit ito narinig ko sa aking pastor. Ano sabi niya? Hindi tayo nagmamayari ng simbahan. Kaya anong oras, kahit gaano kalago, kahit gaano karami ang members mo, wala kang buwang na ipagyabang ang auditorium mo na punong-puno ng tao. Sabat, anytime, pwede kang i-pull out ng Diyos yan kung gusto mo. Because He is the head of this church. Pastors are under shepherd tayo ng Panginoong Kristo. He is the chief shepherd. Kaya sabi niya, sino yung head? Jesus Christ. Even Christ. Kaya ang pinakamaganda kayo mga membro, makinig ka na maingin. Dapat matutunan ninyo na ipag-pray ang mga pastor ninyo na dapat lungko. Alam mo ginagawa ko? Ginagawa ko kung hindi naman abutan yung preaching sa CSI, itadownload ko yan. At pakikinggan ko yan. Nagdadrive man ako, pakikinggan ko yan. Ano pa yung gagayahan ko ng mensahe? Alam na gagayahin si Eli Soriano, gagayahin ko yung mensahe niya. Doon ako sa pastor ko. Kung lumalag ko yung simbahan na pinagkatiwala ng Diyos sapagkat may mensahe na rinig na gano'n, lalaguin yung simbahan namin. Last Sunday, ang premise ko po ay our family time with God in our daily Bible devotion. Amen. Di ba? Lumalago yung mga miyembro doon. Sigurado lalago rin dito. Wala nagagalahin mo yung mensahe ni Puloy. Oo, di ba? Sabihin nila, narinig ko na kay Pastor Elian. Hindi maganda marinig mo ulit sa akin. Sige nga, yung mga nakarinig doon na lipo-lipong miyembro sa CSI, lumago. Therefore, may pagkakataon kang lumago, ikaw at ako. Mahirap nyo magtali-talinuhan. Ay mas magandang pumulot ka ng talino, subok na talino. Bakit gusto kunin yung talino na wala namang dinulot na maganda sa yung paglago? Kaya makita nyo, sabi ni Pastor, punta kayo dito, pakita nyo po ito. Sinabi ko ito sa church namin, hindi ako pumupunta sa CSI sapagkat kailangan ako sa CSI. Pumupunta ako doon sapagkat ako ang nangangailangan doon. Fellowship pa lang namin si Owen, hindi dahil sa nandito yung aking pastor. Yung ating pastor. Fellowship pa lang namin. Ang additional yan na paglago ko, dagdag yan, ikalalago ko bilang pastor. At alam nyo, pag nag-fellowship kami, nakatatak yan sa isipan. Kasi nire-record namin yan, sinusulat. Tapos sabi ko, pagbalik ko, isi-share ko ito. Kaya kung meron mang unang lumalago sa timbahan, hindi dapat yung miyembro sapagkat pag yung miyembro malago kaysa pastor, nakakahiya. Kaya dapat tayo mga pastor, mga kapatid, huwag tayong matakot tumatin na mga ganitong klaseng revival. Alam natin na magpapalago sa atin muna bilang mga leader ng ating simbahan. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Huwag kayong magmukmuk dyan sa trono ninyo. Alam mo, sabi ko, kung itong mga, tinan niyo po, ano ang pinakamaraming tao sa lugar ninyo? Palengke. Hindi pwedeng isara ang palengke. Bakit? Doon kumukuha ng pagkain ng tao eh.
Doon na mamalingki. Yeah. Eh sila nga yung mga nagtindera doon, tindero doon mga kapatid. 24 hours hanggang maghapon sila nagtitinda. Bakit? Sapagat maraming tao na pupunta doon para bumili ng kanilang mga paninda. Kaya dapat ang simbahan huwag din isara. Kung isasara mo ang simbahan mo, paano palalago yung mga miyembro ninyo? Di ko ba? Yeah. Kaya dapat kung meron, alam mo sabi ko, kung ikaw nga hindi sila natatakot sa sinasabi nila, COVID. Yeah. Tawa ko, pero ewan ko kung may COVID talaga. Right. Truly. No? Kasi kung totoong may COVID, maaaring tutuman. Pero, salamat sa Panginoon. Amen. Di tayo tinatablan. Meron pa yung nagsabi na, si Pastor, lagi pumupunta sa ano, paano nakakalusot yan? Meron nagsabi na miyembro ulit yan eh. Siguro si Pastor may anting-anting. Eh pag magkakasabi na yung Pastor Bernard, ilagay na ako sa matita niyo, okay na ako. Hindi na ako kita. Sila lang kita, mas malaki. Sa akin. Truly. Pero ibig sabihin mga kapatid, mga pastors, huwag kayong matakot na. Huwag kayong magrason. Pangit yung pastor na magrason ka. Eh pastor, hindi mo na kami kasi may ganito kami, ganito. Alam mo, ako natutunan ko ganito. Pag merong revival at alam kong malaki ang pakinabang sa akin bilang pastor, sa halip na mag-isip ako ng rason para hindi ako makapunta, mag-iisip ako ng rason para ako'y makapunta. Minsan wala tayong pinagkaiba sa mga miyembro. Pagka ganyan ang ugali ng pastor, ganyan din ang ugali ng miyembro mo. Di ba sasabi ng pastor mo? Sabi ng pastor, oh, sis, Brad, bakit wala ka ng linggo? Pastor, pasensya na kayo kasi ganito ganyan. Huwag ka magtaka na ganyan ang sagot ng miyembro mo kasi ganyan ka rin. Pastor, pasensya na kayo, pero nangyayari po yan sa atin. Diba? Ang dami mong rason, lalo na pagkakontrolado ng misis mo. By God's grace, 2003, at kahit hindi pa ako pinadala ni Pastor sa PMA, minsan hindi nakikialam si Sheila sa ginagawa ko sa simbahan. Never! I will not allow my wife to control me. Lahat ng ginagawa ko sa simbahan. Hindi siya ang pastor. Dali nyo, anong nilagay ng Diyos sa simbahan? Eh, magagawa ng mga pastors, hindi tayo exempted sa paglago. Kaya nga, church, anong nilagay ng Diyos sa simbahan? Pastors, evangelists, teachers. Mula sa pastor, ushers, Sunday school teachers, lahat ng miyembro ng simbahan, kapatid, ay kinakailangan pati yung wife ng pastor. Hindi kayo. Kung meron bang napaka-delikadong hindi lumago, number one yung pastor at yung asawa ng pastor. Marami pong mga simbahan na hindi mo malalago ang mga mixes ng mga pastor. Yan ho ang nakakatakot na simbahan. Alam niyo kasi sila, maging kakausapin yung mga full-time, nagpapaalam sa akin. Sasabihin niya sa akin, pwede ba kausapin yung mga full-time na babae? That's good. At pagka tatanungin ko pa, anong sasabihin mo sa kanila? Good. Right. Good. At hindi mo makikita si Sheila na nagdadal-dal kung saan. Di ba? Di ba? Amen. Good. Come on. Bakit? Alam niya na hindi siya ang pastor sa simbahan. Alright. Makinig kayo. Pag yan ho ang nangyayari sa inyong simbahan, anong klaseng simbahan niya? Pangalawa, hindi lalago
pagkaho, hindi pastor ang totoo nangunguna sa simbahan. That's good. Bakit? Sabi ng Biblia, ang Diyos ang tumawag ng pastor. Yes. Yes. That's clear. Sa totoo lang po, nagsasabi ako ng totoo. Hindi mo makita yung misis ko na ipagdadaan tayo ng mga mother sa church. No way. Good. Kasi kahit nga kami, hindi kami nag-uusap. Tahimik po si Sheila. Thank you very much, Father. Hindi po lalago ang church kung hindi po lumalago ang pastor na itinalaga ng Diyos. At saka pag sinabi ko ay sila, dito ka lang ha, hahatin ako sa ganito. Kasi sa checkpoint sabi ko, bawal ang misis ng pastor. Yeah. Very good, very good. Maganda, Rasul. Very good, very good. Naniniwala naman po siya. May nanonood. So, Ito po yun, alam mo yung minsan nakakawa. Nakakawa yung mga membro pag ang pastor hindi lumago. Oo. Nakakawa. Tindi nyo, ano magdadala sa simbahan para lumago? Yan o. Evangelists, prophets, apostles, pastors, teachers. Para saan ito mga tao ito? For the perfecting of the saints. What the word perfecting? Perfect, fully developed. Complete in natural growth or develop. Sabi nga natin, paulit-ulit naman ito, hindi po ito ang simbahan. Kahit gaano kaganda ang auditorium, kalawak ng ari-arian mo, kung ang nasa loob ng mga tao ay hindi malagong anak ng Diyos, wala pa rin kwenta lahat yan. Walang kwenta lahat yan. Kaya sabi nito, for the perfecting of the saints. Inaglagay ang Diyos ng evangelists, pastors, and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Para sa ikalalago at ikatitibay ng katawan ni Kristo, mga kapatid, naglagay ang Diyos ng mga leaders. Kaya dapat, paano lumago ang pastor? Dapat alam mo kung paano pumili ng ka-fellowship mo. Kasi pastor ka, you should know what is right and wrong. Do not go with the pastors, preachers that are given to change from the truth. Sabi ni Biblia, we should learn to buy the truth and sell it not. Proverbs 24 verse number 21, my son, fear thou the Lord and the King, and meddle not with them that are given to change. What the word change means? To duplicate. By God's grace, sabi mo kay Pastor Bernard, nagkukwentuhan kami. Kasi magkapit-bahay lang kami. Sabi ko, di ba rin mag-deal-deal na tayo ng asin, Pastor Bernard? Huwag lang tayong magbabago mula sa katotohanan. Mga kapatid, we should learn to preach the pure words of God in our churches. Do not duplicate the church of the Bible. Ito yung source, ito yung method ng paglago mula sa pastor, mula sa misis ng pastor, mula sa mga pamilya ng pastor, ang down to the members ng ating pasimbahan. Kaya yung word that change is means to duplicate, to transmute, magbabago, to double. Mga kapatid, mahirap magkaroon ng double standard sa loob ng ating simbahan. Dapat isa lamang ang standard ng ating simbahan, sapagkat isa lamang ang source ng ating standard sa ating simbahan. Walang iba kundi King James Bible. Alam niyo kung ibig sabihin pa yung change yan? Disguise. Napakahirap kayo nagdi-disguise pag pastor ka.
napakahirap. Ano yung may ibig sabihin sa discuss? Nagpapanggap. Pastor ka nagpapanggap na ng politician. Makinig po kayo. Kwento ko po kay Pastor. 3 sunod-sunod na namatay. Namatayan po kami. 3 sunod-sunod. Last week ako gabi-gabi. Salamat po, nagtapos po kagabi. Yung amin po mga sunod-sunod na burol. Sabi ko, please, magpahinga naman tayo kahit 1 linggo. Makinig po kayo. First night napunta ko, na-save yung isang counselor sa building. Pangalawang gabi, nandun po yung isang counselor ulit. Pangatlong gabi, tumanggap si ex-mayor Dumogan. Alam mo sabi ni ex-mayor Dumogan, Pastor, salamat po sa pag-aalala niyo sa pamilya ng aking half-brother. Lalo-lalo na yan si Hensi, Pastor, dapat magbago yan. Yeah. Sa isip-isip ko, pati po kayo. Pero maayos po yun. Si ano? Melusip kami, tagay-usapan namin. Alam niyo po sabi niya, kwento ko po kay Pastor, Pastor, kailangan namin yung ginagawa niyo. Alam niyo habang nagpipreach ako, alam mo sabi ni ex-mayor, ay, makinig kayo. Totoo at tama ang sinasabi ni Pastor. Bakit pa ako mag-disguise Yeah. na politiko? Samantala yung politiko nakikinig sa sinasabi ng mga dito. Sapagat pupunta ko doon sa puro, nakapunta ko ako nakanektayan ko ng kasutan ng ayos. Yeah. Bakit ako magmamaong mag-preach sa mundo? Go. Hindi. Hindi ko kailangan mag-disguise. Kailangan pakita ko na ako'y tinawag ng Diyos sa lugar niya. At yung unang namatay na miyembro namin, alam mo sabi niya, sabi ng isa yung kapatid niya, Pastor, nandito po yung kamag-anak namin na milyonaryo, Pastor. Tumanggap sa Panginoon. Amen. Last night, kagabi po, nandun po yung mayor ng Kapangan. Tumanggap po sa Panginoon. Napakarami mga tao. At alam nyo, kanina po, mga alas 12, ang puro nung kapatiran natin na namatay. Pinag-uusapan po pa nila yung sinasabi ko kagabi. At alam nyo, sabi ng mayor na Kapangan, sabi niya, Pastor, baka may pagkakataon ka. Baka pwede kang pumasyal sa amin. Alam mo yan, ginawa yung number ko. Siya pa ang kunan, Pastor, pwede magkunan yung number mo. Siguro sir, sabi ko, binigyan ko ng trucks. Pero baka trucks ni Pastor Berlin yung binigay ko. Kaya pala may tawag? Pwede ba tawag? Balik na lang tayo. Kaya, alam mo yung isip ko? Kaya sa excitement ko, tinawagan ko si Pastor, tuwa ko. Kasi papunta pa lang ako, Panginoon, iligtas mo yung mga tao ko. Kaya hindi ko alam na may kamag-anak pala sila na mayor. Yeah. No? Si ex-mayor Dumogan, kamag-anak ko niya, yung napatay na tatay ni Hensi, yung puntay natin doon. Kaya, mga kapatid, ito lang naman eh, mag-stick lang tayo dito. Huwag na tayo mag-disguise. Huwag na. Kaya, ano yung method? Pinaka-maganda, pastor muna ang lumago. Pangalawa, the church must faithfully fulfill the Great Commission. The church must faithfully fulfill the Great Commission. Yan ang napaka-importante yan. Ano yung pag tinanggal nyo po yung Great Commission, wala na po yung soul winning, wala na po yung baptizing, wala na po yung discipleship, discipling, wala na po yan. Paano pala nagawang simbahan? Wala na po. Kaya kung nagpapasalamat sa Panginoon, alam niyo po, nung nagka-pandemic na ganito, abay, dumami pa kami. Amen? Yeah. Dumami. Bakit? Kasi, distansya na eh. Puno. Puno.
Ako. Oo, totoo yun. Alam nyo kayo, ngayon po, meron na tayong ministry sa UC. Lahat po ng intern na magpupulis, may estudyante po libo-libo sa church. Yung pong vice president ng UC ay naging miyembro po natin. Wow. At sabi niya, Pastor, dadaling ko lahat dito. Dadaling ko, libo-libo. Natudong po yung ano. Yung mga estudyante na magpupulis. Diba? Oh? Kailan nangyari ito? Nung panahon na ito. Amen. Bakit? Kasi mga kapatid, alam niyo, binabay study ko yun. Binabay study ko sa panahon na ito. Pandemic. Alanganing oras. Doon kami sa bahay nila. At, ito maganda yun. Yung kanyang kapatid ng asawa niya. Biktima ho ng shabu. Nakulong, tapos nilabas namin. Under custody ko ako ng, ano lang, Pastor, sabi ng auntie niya, pwede bang under custody ninyo? Bigyan lang natin ng chance itong pamangkin ko. Sige po, sabi ko. Ngayon po, doon sa church natin, nabaptize mo na karang 2 Sundays ago. Tapos yung anak niya, sunod-sunod. Doon sila sa church. Kaya sabi ko, alam mo, pagka hindi niya itayos, ibabalik sa kulungan, at pagka makukulong siya, 2 hanggang 4 years and 1 day ipukulong. Alam niyo yung 1 day pala, habang panahon pala yun. Yeah. Akala ko 1 day lang talaga. Kaya sabi ko, sis, ayusin mo. Kasi kung hindi, balik na kulungan. Ayusin mo. Kasi pagka hindi mo ayusin, mawawala ka. Ako ang haharap sa hearing. Baka makulong din ako. Hindi naman po. Kaya alam niyo maganda yung, huwag natin alisin yung soul winning sa simbahan. Amen! Huwag natin alisin. Tignan niyo po sa Book of Acts. Paano nagsimula? 12 apostles. Acts 1:13. Acts 1:15 naging 120. Acts 2:41 naging 3,120. Bakit? May naligtas na 3,000. Acts 2:47, the Lord added to the church daily. Bakit? May soul winning. May baptism. Mayroong discipleship. Tuloy-tuloy yan. Acts 4:4, the number of men was about 5,000. Acts 4:3, naging multitude. And then, Acts chapter 5, verse number 14, multitudes, both men and women. Acts 6:1, multiplied. And then Acts 6:7, multiplied in Jerusalem greatly. And then sabi niya, Acts 11:21, and the Lord, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. And they turned the world upside down. Sa salita ng Diyos, bakit? Tuloy-tuloy na napupulpil nila yung Great Commission. Soul winning, baptizing, and discipleship. Mga kapatid, let's turn the world upside down in soul winning. Mga kapatid, kung ang diablo, hindi na niya malaman kung anong gagawin niya sa mundo, sapagkat gusto niyang alisin ang mga tao sa Diyos, mga kapatid. Hindi magkalahugaga ang demonyo, kapatid, para wasagin, sirain ang pamilya, ang bawat Baptist church. Pero dapat tayo rin mga local Bible believing Baptist church, dapat tuloy-tuloy tayo in fulfilling the Great Commission. Ako nagpapasalamat na meron akong pastor na soul winner. Ako nagpapasalamat na meron akong pastor na hindi napapagod, kundi yung kanyang kapaguran sa ministry, yun yung kanyang pambalakas na magpatuloy sa gawain ng Diyos. Kaya mga pastors, huwag kayo magtago doon sa inyong kakarian ninyo. Kung meron ang unang-unang lumalago, dapat tayo.
and forth. Ayoko ng back and forth and up and down. Ayoko ng back away and apart. Oh? Alam niyo itong pandemic na ito, kami natutuwan. Marami mga natuto mag-piano sa amin. Dumami yung mga nagbabayo rin sa amin. Amen. By God's grace, mga anak ko, natuto mag-piano. Si Shadi lang hindi. Kasi ang ministry siya yung guardian sa church. Oo. Alam, kinakailangan tayo. Mga pastor, kinakailangan din tayo ma-review. Kinakailangan din tayo ma-correct. That's right. Kaya kung ang correction ko pag nagigilig ako, sabi pastor, Yeah. oo nga, tama yun ah. Correct ka ng correct, pero ayaw mo pa correct, hindi ka lalago. That's right. Ulit mga pastor, hindi ko sinasabi sa pagkat mas palago ako sa inyo. Hindi po, kailangan po natin lumago. Amen. Kasi ang design ng Diyos sa kanyang simbahan ay dapat lumalago. Ano yung method? Laro nga. Dapat yung mga leader, tayo mo nga. Pangalawa, yung Great Commission. Hindi mo dapat mawawala. Kundi the church must be faithfully fulfilling the Great Commission. No? Sabi ni Pastor Reyna, in season and out of season. And out of season. Na ngayon po hapon, tumayo po tayo lahat. At salamat po sa Panginoon na meron po tayo ganitong klaseng revival na napupuntahan. Pray po tayo, lagyan ng Diyos. Salamat po sa amin po narinig. Thank you po. Thank you, O God, for the privilege to use this afternoon.